Mga kapatid, maligayang Pasko sa inyong lahat. Sa Pasko, tinatanggap natin ng buong puso ang pagkakatawang tao ni Kristo, ang kanyang pagkakapanganak. At ang pagkakatawang tao na ito ay nangyari sa pamamagitan ng pagsang-ayon ni Maria sa kalooban ng Diyos. Narinig natin sa Ebanghelyo yun. Yan. Kumbaga, pinapakita sa atin na walang bata na aksidente. Natin yun. Ano man na nangyari sa ating mga magulang, hindi tayo aksidente. Lahat tayo ay ginusto ng Diyos. Kasi lahat tayo may misyon. Si Jesus, anong misyon? Ayan. Magiging dakila, anak ng kataas-taasan, magiging hari katulad ng David. Magpakailanman, magpasawalang hanggan. Pero para mangyari yon, yung hari, akala natin nag-uutos, nagpapakataas, ang hari na ito ay maglilingkod. Hindi siya papatay. Hindi niya babawian ng buhay ang sino man. Subalit, iaalay niya ang kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng lahat ng kaharian niya. Yun ang misyon ni Kristo. At ito, nangyari sapagkat nagsabi si Maria, "Ako ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong salita." Itong misteryo na to ng pagkakatawang tao ay maaari maging larawan din ng pagiging totoo natin bilang simbahan, sa ating misyon bilang simbahan. Yan. Ang simbang gabi kasi, sinimulan sa Pilipinas upang maging tapat ang Pilipino sa pananampalatayang Kristiyano. Lagi natin tatandaan yon. Ang tradisyon na ito ay hindi lamang kostumbre na walang kabuluhan. Meron itong misyon, meron itong pakay. Tandaan natin, maging tapat ang Pilipino sa pananampalatayang Kristiyano. At ibig sabihin nun, sa Tagalog, kailangan magpakatotoo tayo bilang Kristiyano. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng konsultasyon dito sa Mary Mirror of Justice Parish tungkol sa synodality. 'Di ba? Yung synodality kasi ang simbahan na naglalakbay ng sama-sama patungo sa kaganapan ng buhay. At paano natin makikilala na ang simbahan ito ay naglalakbay ng sama-sama para sa kaganapan ng buhay? Ito, sa inyo galing itong report. Binabasa ko kanina. Ito, ang simbahan ay naglalakbay ng sama-sama, sabay-sabay, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan. Katulad ng pandemic. Di ba? Yung mga simbahan, sarado, walang misa, pero online yung misa, pero bakit gumagalaw ang simbahan para mangalap ng mga tulong, ayuda, at namimigay sa mga nangangailangan? Ang simbahan ay nagpapakatotoo kapag tumutulong sa kapwa. Pangalawa, kapag ang simbahan
ay nagdiriwang ng sakramento at liturhiya ng sama-sama. Parang mas kilala natin simbahan kapag nagmamalasakit tayo. Kasi kung dasal lang dasal, pero walang malasakit, di ba para may kulang? Yun. At pangatlo, ang parokya, ang simbahan, ay naglalakbay ng sabay-sabay kapag nakikiisa sa mga programa ng simbahan. Di ba? Ang programa ng simbahan, pagsamba ng Diyos. Itong ginagawa natin ito. Pagtuturo ng katekismo, lalo-lalo sa mga kabataan. At pangatlo, pagmamalasakit sa kapwa. Caritas. Kaya nga, para magpakatotoong simbahan, anong kailangan? Katulad ni Maria, makinig sa salita ng Diyos. Tanggapin ang salita ng Diyos. Isabuhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, itong paglalakbay ito, hindi lamang dito sa loob ng simbahan, kundi maski sa labas, sa barangay, sa eskwela, kung saan man tayo naghahanap buhay, nakikilakbay tayo sa isa't isa. Mga kapatid, ipanalangin natin ang bawat isa upang kalakbay natin si Kristo araw-araw. Amen.